Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkatapos maglakad sa harap ng staff, direktang sinabi ni Han Sanchen, hindi matutuloy ang proyektong ito. Nadiskonekta ang track, kaya dapat itong i-overhaul. Namula ang mga tauhan, hindi maiwasang some pain, neuropathy. Ang dahilan ng pang-aabuso na ito ay ang pakiramdam ng mga kawani na si Han Sanchen ay sadyang naghahanap ng gulo at ang proyekto ay tumatakbo ng maayos. Paanong biglang nadiskonekta ang track? Higit pa rito, kung ikaw ay isang maliit na bata, ang mga kawani ay hindi malay na tinatrato ito bilang isang kalokohan. Kaya mo bang managot sa pagkawala ng buhay? Ipinagpatuloy ni Han na bagaman hindi siya kilala ng mga turistang ito, at kahit na mamatay ang mga taong ito, walang kinalaman si Han sa kanya, dahil alam niya ito, hindi niya maaaring hayaang mangyari ang trahedyang ito sa harap niya. Ang sakit mo talaga, mamamatay ka, bakit hindi ka ngayon lang namatay? Naiinip na sabi ng staff. Kung hindi mo gagawin ang inspection, lahat ng tao sa susunod na sasakyan ay mamamatay. Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Nagpatuloy si Han. Bilasan mo, huwag ka nang manggulo, kung hindi tatawag ako ng security. Halatang nawala ng pasensya ang staff at tinulak si Han Sani para itulak siya palayo. Gayunpaman, ang Aaron ay nakatayo sa parehong lugar tulad ng dati, ngunit ito ay ang mga tauhan, halos matambas sa lakas ng anti-lindol. Sa oras na ito, pumunta si Ivory sa Aaron at nagtanong, ano ang problema? Bilasan natin na laruin ang susunod na proyekto. Bagamat nagtataka pa rin ang mga staff sa sitwasyon na napilitang lumaban sa lindol, pagkatapos marinig ang mga salita ni Ivory, mabilis nilang sinabi, alisin mo ang boyfriend mo, baliw siya. Baliw ka. Hindi alam ni Ivory kung ano ang nangyari, ngunit nang marinig niya na ang staff ay naglakas loob na pag-alitan si Aaron, agad siyang bumalik. Sa pagtingin sa hitsura ni Ivory na pinoprotektahan ang kanyang sarili, hindi napigilan ni Aaron na maging masaya. The track is disconnected. If the project continues to run, there will be a major accident, so I asked them to check it. Sinabi ni Aaron kay Ivory. Nadiskonekta ang track, natigilan si Ivory. Kung talagang nadiskonekta ang track, paano sila magiging ligtas? Sa pandinig ni Aaron, sinabi ni Ivory sa mahinang boses, hindi ka maaaring magkamali. Hindi ba tayo ligtas na bumaba? Kung wala ako, patay na ang sasakyan. Sabi ni Aaron. Naniniwala pa rin si Ivory sa kakayahan ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, siya ay tinawag na Diyos ng ibang mundo. Dapat totoo ang sinabi niya. At hindi inaasahan ni Ivory na ang Aaron ay may posibilidad na kunin ang mga bagay ng walang dahilan. Para sa mga pinuno ninyo, mas mabuting iulat ninyo ang bagay na ito, suriin at alisin ang posibilidad ng aksidente. Kung sakaling ma-accident, you can't be responsible. Sabi ni Ivory sa staff. 2 psychosis, kapag hindi ka umalis, tatawag talaga ako ng security. Sa oras na ito, naiinip na rin ang naghihintay na mga turista. Anong ginagawa mo? Magmaneho ka na. Oo, ang daming nakapila. Bakit gusto mong i-delay ng kusa? Bumili kami ng tiket, maniwala ka man o hindi. Nagsimulang magingay ang maraming turista. Kinailangang ituro ng staff ang Aaron at malakas na sinabing, sabi ng taong ito na disconnect ang track at hiniling sa amin na suriin. Kung hindi siya naglalako ng matagal dito, nagsimula na siya. Sa mga salitang ito, ang galit na mga mata ng mga turistang iyon ay agad na tumingin sa Aaron. Psycho,
Nakaupo ka lang ng maayos, kung paano ka nagtapos, ang track ay na-disconnect. Ayaw mong gumawa ng dahilan para maglaro ulit. Shabby, umalis ka na dito, baka mabastos kita. Ang ilang mga tao ay sumigaw sa Aaron at nagbanta sa kanya na umalis. Tahimik na hinayla ni Ivory ang damit ni Aaron, at sinabing, kung hindi, mas mabuting pumunta na tayo, hindi naniniwala sa iyo ang mga taong ito. Ang Aaron ay maaaring lumayo at hayaan ang mga taong ito na matikman ang mga kahihinatnan ng kamangmangan. Ngunit ang gayong mga kahihinatnan ay masyadong seryoso para sa kanila. Hindi mapapanood ng Aaron ang napakaraming sariwang buhay na namamatay sa harap niya. Hindi naman magtatagal mag-overhaul, pero kung may aksidente, mamamatay kayong lahat. Kung hindi kayo natatakot, subukan lang. Sabi ni Aaron. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Aaron, ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang pagkuha ng roller coaster ay para humingi ng stimulation, ngunit hindi ito ang pag-aalis ng buhay para maglaro. Otherwise, we'd better check it. We're not at ease with that. I think it's okay. Mas mabuting mag-aksaya ng kaunting oras kaysa ma-accident. Paano mo na-unlock ang lock? Please help me to open it. Ang daming nagsisigawan kanina lang, mas natakot sila. Sa pag-iisip na maaari silang mamatay, nagbago ang kanilang mga mukha. Inaasahan din ng staff na direktang papagalitin ng mga turista ang Aaron. Sa hindi inaasahan, biglang naging ganito ang sitwasyon. Wala silang choice kundi magtanong sa mga pinuno. Hindi nagtagal ay dumating na ang kinauukulan na may malaking init ng ulo, at direktang pinagalitan ang mga tauhan. Pagkatapos ay tumingin siya sa Aaron at sinabing, "Batang-bata, umalis ka rito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala sa palaruan na dulot ng gayong kaguluhan? Alam mo ba kung saan gawa ang track? Paano ito madaling masira?" Alam ni Han Sanchen na ang proseso ng paggawa ng mga kapana-panabik na amusement device na ito ay napakaingat, at imposibleng magkaroon ng aksidente sa harap ng mga pangkalahatang kondisyon. Gayunpaman, ang sitwasyon ng pagdiskonekta ng track ay hindi pangkaraniwan. Ito ay sadyang ginawa, pagkatapos mong magpadala ng isang tao upang suriin, magpasalamat ka sa akin. Aaron, magpadala ng isang tao upang suriin ito. Huwag mag-aksaya ng oras. Oo, kung walang problema, maaari tayong magsaya. Ngayon, sino ang nangahas na maupo? Ang ilang mga turista upang makaramdam ng kagaanan, sa pagsuyo. Sa nakikitang ang sitwasyon ay lampas sa aming kontrol, ang pinuno ay maaari lamang hayaan ang opisyal ng kaligtasan na suriin ito. Alam niya na kung ang mga turistang ito ay hindi mapawi, ang proyekto ay kailangang pansamantalang isara. Bata, kung walang problema sa inspection, hahawakan mo ako ngayon sa istasyon ng pulisya. Ang pinuno ay nagngangalit at sinabi kay Aaron na naisip niya na ang hindi kinakailangang problema ay dulot ng Aaron, kaya dapat bigyan niya ng sapat na parusa si Aaron. Kung talagang disconnected, kailangan mong magpasalamat sa kanya, sabi ni Ivory. Ang pinuno ay hindi ngumiti. Sa kanyang palagay, ang sitwasyong ito ay ganap na imposible, kaya paano siya magkakaroon ng pagkakataong magpasalamat sa Aaron? Maya-maya, ang walkie-talkie ng pinuno, ay biglang dumating ang tunog ng opisyal ng kaligtasan. Breathing, sinabi, "Manager, may nangyari, ang track ay na-disconnect." Nang marinig ito, natigilan ang manager. Ang mga turistang nakasakay pa lang sa roller coaster ay nakaramdam ng malamig na pawis sa likuran nila. Sira ang track. Kung ang kagamitan ay pinapatakbo sa kasong ito, ang mga kahihinatnan ay maaaring maisip. Para sa mga turistang iyon, totally recovered na nila ang kanilang buhay. Pero kahit ganoon, may mga taong natatakot na mawalan ng paa. Paano kaya? Pinunasan ng manager ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, "Tignan mo mabuti, nalilito ka ba? Paano madidiskonekta ang track?" Obviously, takot na takot din ang security officer. Nang magsalita siya ay napabuntong hininga siya ng napakaseryoso. "Aniya, hindi ako nagkakamali. Sira talaga. Kailangan nating patayin agad ang roller coaster." Napalunok ng laway ang manager. Kung ito ang kaso, ang mga kahihinatnan ay maaaring isipin. Bilang isang manager, siya ay nakatali sa malalaking responsibilidad at malamang na humantong sa ganito sa kanyang buhay. "Sige, ipapaalam ko agad sa park," sabi ng manager. Malamig na bumantong hininga si Ivory at sinabing, "Well,
Ngayon handa na akong maniwala sa atin. Tumango ang manager at nagsabi kay Aaron na may pasasalamat na mukha, "Little brother, thank you very much. Kung hindi dahil sa iyo, may malaking mangyayari ngayon." Hindi naisip ni Han Sanchen ang anumang pagbabalik para sa paggawa nito, at ang pasasalamat ay walang kabuluhan sa kanya. Ayaw lang niyang makitang mamatay ang mga inosenteng taong ito. At sa ilang lawak, siya ang may pananagutan sa pagkabali ng truck. Kung ang mga turistang ito ay namatay sa isang aksidente, ang Aaron ay maaaring ituring na hindi direktang pagpatay sa kanilang mga tao. Pagkatapos ng lahat, dumating ang lalaki para sa Aaron. "Hindi ko kailangan ang iyong pasasalamat, Aaron." Medyo nahiya si manager. Kanina lang, gusto niyang sakalin ang Aaron. Ngayon, Aaron lang ang pasasalamat niya, pero halatang hindi tinanggap ng Aaron. "Salamat, little brother. Iniligtas mo ang buhay namin. Pero para sa iyo, mamamatay tayong lahat dito ngayon. Salamat, salamat." Ang mga nanlilisik sa Aaron ngayon ay nagpahayag din ng kanilang pasasalamat sa Aaron. Hinawakan ng Aaron si Ivory sa kamay at umalis mula sa karamihan. "Nagpapasalamat pa yung mga yon sa'yo. Bakit ka ba nagmamadali?" Ivory tuliro sa Aaron nagtanong. Sa kanyang opinyon, Aaron kapag ang isang bayani, ay dapat na nagpapasalamat sa pamamagitan ng mga taong iyon, kung paano kaya madaling umalis. "Dahil sa akin, kung mamatay sila, ako ang bahala sa pangunahing responsibilidad, kaya hindi ko kailangan ang kanilang pasasalamat." Aaron Lightway, dahil sayo, si Ivory ay tumitingin kay Aaron na may kainahinala. Nadiskonekta ang truck. Ito ang responsibilidad ng palaruan. Paano ito maiuugnay sa Aaron? Alalahanin mo ang lalaking binanggit ko sa iyo noon, mula sa mundo ng Xuanyuan. Sabi ni Aaron. Sinabi ni Aaron kay Ivory ang lahat, kasama ang pinsala kay Hilaw. Tumango si Ivory at naisip na ang sirang truck ay may kaugnayan sa lalaking iyon. Ngunit sinabi ni Aaron na umalis siya sa mainit na tag-araw at pumunta sa ibang bansa. "Oo, pero di ba sabi mo nag-abroad siya?" Tanong ni Ivory. Ang dahilan kung bakit ganoon ang iniisip ni Aaron ay kapag ang kanyang banal na kamalayan ay sumasakop sa buong mainit na tag-araw, hindi niya nararamdaman ang hininga ng taong iyon, kaya hindi niya namamalayan na iniisip iyon. Ngunit ngayon ay tila masyadong kumpiyansa pa rin ang Aaron. Ang lalaki ay halatang nasa mainit na tag-araw, at siya ay nasa tabi niya. Kaya lang, gumamit siya ng ilang paraan para pagtakpan ang kanyang hininga, kaya hindi naramdaman ni Aaron ang kanyang pag-iral. Kakaiba rin ang Aaron tungkol dito. Kung tutuusin, isa na siyang malakas na tao sa banal na kaharian. Imposibleng pagtakpan ng mga ordinaryong tao ang sariling hininga. Kahit na ang isang malakas na tao sa sukdulan, tulad ng Fei Sheng, ay hindi magagawa ito. Kaya laking gulat niya kung paano iyon ginawa ng lalaking iyon. "Panipi, mali ako. Nasa paligid natin siya, pero hindi ko pa siya nahahanap." Sabi ni Aaron. "Sa tabi mo." Walang kamalay-malay na pinisil ni Ivory ang kamay ni Aaron. Kung ang ganoong delikadong tao ay nasa paligid nila, hindi ba't napakapanganib? "Hindi mo naman sinasadyang takutin ako, diba?" Si Ivory ay tumingin sa kaliwa at kanan, na may takot sa kanyang mga mata. "Umuwi ka muna." Sinabi ni Aaron na kung magpapatuloy siya sa paglalaro, hindi niya tinukoy kung ano ang mangyayari, kaya sa opinyon ng Aaron, ang pag-uwi ay ang pinakamahusay na pagpipilian, at hindi ito makakaapekto sa mga inosenteng tao. Bagamat marami pa ring gustong sabihin si Ivory, sa kasong ito, hindi niya sinasadya at sinabing, "Tara na, hindi ako nang ahas na maglaro." Medyo mabigat ang puso ni Aaron, dahil alam niyang nasa tabi niya ang kabilang partido, ngunit hindi niya malaman ang tao, na nagpapataas ng panganib sa mga taong nakapaligid sa kanya, at ganap niyang may tago ang kanyang hininga, ibig sabihin, na hanggat hindi siya nagkukusa na magpakita, hindi siya mahahanap ng Aaron, na siyang pinakamalaking problema. Hayaan ang isang bomba na sasabog sa anumang oras manatili sa kanilang tabi, at hindi maaaring pinasyahan out, paano ang mga tao pakiramdam sa kagaanan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.